for today's video naman po, ang i-discuss naman natin ay kung paano po magbayad ng atin po mga PhilHealth Premium gamit po ang ating GCash app. Hello po mga amores! Welcome back to my channel. For today's video naman po, ang i-discuss naman natin ay kung paano po magbayad ng atin po mga PhilHealth Premium gamit po ang ating GCash app. Hindi na po natin kailangan pang pumila na mahaba sa PhilHealth branches or sa mga bayad centers. Kung meron po kayong GCash app sa inyo pong mobile phones and may laptop or desktop, ay pwede na po kayong dumiretso magbayad online gamit po ang PhilHealth Member Portal and GCash. Meron din po akong separate video kung paano naman po magbayad ng ating po mga PhilHealth Premiums gamit po ang ating mga mobile phones. For now, dito po muna tayo sa laptop or desktop. Tara, start na po tayo. Ayan po, sa mga browser po natin ay i-type po natin sa search bar yung PhilHealth. PhilHealth. Ayan. Tapos, yung unang search result, yung www.philhealth.gov.ph. Yan, click po natin yan. Tapos po, piliin po natin yung online services dito po sa mga tabs po ni PhilHealth. Tapos, piliin po natin tong member portal, yung register or login. Yan. Kung wala pa po kayong PhilHealth online account, ay pwede po kayong mag-create rin po ng account po dito. Click nyo lang po siya, tapos i-fill out nyo lang po itong mga basic information. Yung PhilHealth ID number, last name, first name, date of birth, yung kasarian, email address, mobile number. Pero make sure po yung email address nyo po kailangan po ay active at mabilis nyo pong access or ma-retrieve. Kasi po, dyan po sila magpapadala po ng confirmation na nakapag-create na po kayo ng PhilHealth online account. Tapos yung mobile number nyo rin po, make sure din po na active and updated po. Kasi dyan rin po sila magpapadala ng mga notifications po. Tapos, yung preferred password nyo po. Tapos, i-confirm nyo lang din po yung password nyo po dito. Tapos, ito po yung mga password requirements. Kailangan po minimum of 8 characters, maximum of 32 characters. Ayan, ito po. Must contain at least 1 digit. Must contain at least 1 uppercase letter. Must contain at least 1 lowercase letter. Tapos, ito po yung mga special characters na pwede nyo pong gamitin. Ayan. Tapos, kapag na-fill out nyo na po ang mga information po na yan, ay i-enter nyo lang po itong CAPTCHA. Ito pong number sa taas. Tapos, pagka enter nyo po, is-click nyo lang po yung create account. Tapos, magsisend lang din po ng notification si PhilHealth po sa inyo ng status po ng inyong account creation. Ayan. Tapos, once na meron na po kayong account, ito po. Tulad ng sa akin, meron na po akong PhilHealth member portal account. Nalagay ko lang po yung aking PhilHealth number dito po sa login details ko po. Lagay ko lang po dyan. Tapos, yung password po na ginawa ko during registration. Tapos, enter lang po natin yung CAPTCHA. Ito pong number na nasa taas po. Yung 656972. Ayan. Tapos, login. Click po natin yung login. Ayan, makikita nyo po dito ang member information. Yung information nyo po sa PhilHealth. Tapos, pwede nyo rin pong i-print. Ito po yung print MDR. Yan. Tapos, ako po kasi kakapa-update ko lang from yung member category ko from employed to direct contributor or self-earning individual. Ayan po. Kaya, dito po ako magbabayad through PhilHealth portal po. Tapos, ito po sa left side, makikita nyo po yung
tabs for member information, amendment request, premium contribution, payment management. Ayan, dito po yung pag-generate ng SPA, pag-review ng SPA history. Kapag po pala employed yung member category nyo po, ito pong payment management ay hindi po available sa PhilHealth portal nyo po. Magiging available lang po siya kung naka-direct contributor po kayo. Ayan, tapos ito rin po yung consulta tab, yan, user profile. Pwede po pala kayo mag-amend ng mga basic information nyo po dito sa PhilHealth. Then, i-attach nyo lang po yung, ayan, pagka-click nyo po yan, ayan, ma-update nyo po yung mga naka-enable po na mga button dito. Bali, yung pag-update po ng member category ay allowed lang po siya doon parang face-to-face po sa mismong PhilHealth office po. Kasi nung nag-update ako, pumunta po talaga ako mismo sa PhilHealth office. Ayan. Tapos, ayan, pag magbabayad na po tayo, ay punta lang po tayo dito sa payment management. Then, mag-generate po tayo ng SPA. Ayan. Pag pala po direct contributor po kayo, make sure po na hindi po blank itong monthly income field po kasi kapag blank po yan, hindi po kayo i-allow ng system po ni PhilHealth na mag-generate ng SPA. Kaya hindi nyo rin po mababayaran yung premium nyo. Kaya kapag nagpa-update po kayo sa PhilHealth office, make sure po na updated rin po ito. Pag nag-fill out po kayo ng PhilHealth amendment form po, yan, kailangan i-indicate nyo po doon yung monthly income nyo po, tapos yung proof of income, attach nyo lang rin po doon supporting document. Ako yung ginamit ko po is yung income tax return ko po. Yun po yung ginamit kong supporting document po. Tapos, since update ko lang po ng member category, unti-unti ko po yung pagbabayad ko po as self-earning individual po. So ngayon may kulang pa akong actually ang kulang ko ay since 12 months po yung pinili ko. So, kasi yung last payment record ko po ay December 2024. Tapos yung pinili ko pong babayaran ko pong premium ay 12 months. So, from January 2025, click nyo lang po itong next hanggang December 2025. Ayan, pwede po kayang 24 months. Susunod ko na lang babayaran yung remaining 3 months kasi 'di ba March na po ngayon. So ito po muna yung i-generate-an ko ng SPA. And you're about to generate SPA for this applicable period. Click yes to proceed, otherwise click yes tayo. Ayan, ito na po ang aking SPA number. And ang due date niya po ay sa March 31, 2026. Kapag nag-generate pa lang po kayo ng SPA at hindi pa po siya bayad, pwede nyo pong i-delete yung SPA nyo po in case na gusto nyo pong i-update siya or baguhin yung number of months na gusto nyo pong bayaran. Pero ako po ay didiretso na po ako sa pag-pay. Yan, click nyo po itong pay button. Tapos, choose accredited collecting agent. Ito po yung accredited collecting agent po ni PhilHealth, yung MIEG Philippines. Ayan. Click nyo lang po siya. Click nyo lang po. Are you sure you want to pay through MYEG? Yes lang po. Tapos, ayan, ito po yung payment summary. Ayan. Double check nyo lang po yung mga information. And then click next. Tapos meron po silang payment method for mobile, which is GCash and Paymaya po. Tapos meron din po for credit card. Ayan. Mas prefer ko po yung GCash or Paymaya
Dahil po 15 pesos lang po siya buong transaction. Unlike kapag credit card po, parang 2% po ata. Parang 2% po yung china-charge nilang fee sa transaction po. So, magbabayad po ako using GCash. Click ko lang po yung GCash. Yan. Please note that if you choose this payment method, an additional fee of 15 pesos. Ayan. Tapos, click nyo lang po yung I understand that Meg does not process or proceed refunds. Basta ito po mga confirm po nila sa atin. Yan, may mga convenience fee na hindi raw po refundable. So, yan. So, pag check off nyo lang po nito, click nyo lang po itong proceed. Makakita po kayo dyan na, are you sure you want to proceed? Click nyo lang po yung okay. Please wait. Tapos, yan po, yung QR code na i-scan nyo po kapag nagbayad po kayo. So, ngayon, i-scan ko na po siya. Ayan. Tapos, click ko lang po itong pay. Ayun. Ayan. Successful na po ang aking payment. Dahil scan nyo po kasi ng QR code, confirm nyo lang po yung payment, and then, ayan, okay na po siya. So, nabayaran ko na po ang 1 year na mga missed premiums ko po from previous months po. Tapos, since hindi ako makakabalik sa PhilHealth portal kasi po nag-error siya kapag ginawa ko, kunyari gagawin ko yan, magkaano po siya error. So, gagawin ko po is pupunta lang po ulit ako sa PhilHealth. Yan. Tapos, online services, register, ay mag-login. Click ko lang po ulit. Fill out ko lang ulit to. And then, 137585. Login. Then, pagka-login, view lang natin yung SPA history. Ayan. Nag-reflect na po ang aking January to December 2025. So, paid na daw siya. Ayan. So, ganun lang po magbayad ng atin pong PhilHealth Premium Contribution through PhilHealth member portal po. So, ayun lang po mga amores. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, ay like and share nyo na rin po para mas marami pa po tayong maabot at matulungan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!